Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Aliens. So, isang araw, nag-scroll ako sa YouTube at Facebook and nakita ko ang news ni President Trump na na-expose niya ang mga aliens and yung katotohanan tungkol doon. And so, nagpray ako kay Father God to reveal sa akin ano ba ang aliens? Demonyo ba talaga sila? At anong mangyayari kung pupunta dito sila sa mundo? And ito yung panaginip ko na pakita ni Father God sa akin. Nakita ko ang UFO nag-land sa desert from outer space. Tapos nakita ko din ng mga demonyo. Naglalabasan sila sa ilalim ng lupa. Parang nabukas ang impyerno sa lupa. And lahat sila naglalabas from the hell, like these devils, these evil creatures started to come out of the ground and start to walk sa mundo. Mukha silang zombies. And tapos when nangyari yun, narinig ko at nakita ko yung trumpet of God was sounded. And because the angels in the sky blow silang trumpet, and sabi ko nila, andito na si Jesus Christ, andito na siya, rapture na, time to go home. And then yung mga naiwan sa mundo, yung mga taong even yung mga Christian na hindi sila buong tiwala kay Jesus Christ, sila yung foolish virgin sa Bible, naiwan sila dito at naging yung buhay nila sa mundo impyerno kasi yung mga demonyo, they tormented them day and night. Parang they were in hell pero buhay pa sila. And yung nakita ko sa dulo ng dream ko that those who gusto nila pumasok sa langit, kailangan mamatay sila katulad ng maging martyr for Jesus Christ. Pakita nila that mahal na mahal nila si Jesus Christ, that willing sila mamatay para sa Kanya. Yun. Then those people deserve to enter heaven. So after nakita ko yung dream, sabi ko ni Father God, share ko tong message tungkol sa mga aliens, that demonyo talaga sila at totoo sila and lalabas sila bago mag-rapture at it's gonna be really bad. So itong message, warning to para sa atin. Hindi para matakot tayo sa future. Kasi remember, God's in control. Importante, nagsisisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Yun ang importante. Araw-araw yan. Prepared tayo, katulad ng sa Bible ng wise virgins. Parati silang merong silang oil, and yung oil is the relationship with the Lord Jesus Christ through obedience sa kalooban niya. Araw-araw yan. Hindi nauubos ang oil nila kasi naipon nila yun all throughout. Kasi especially itong era natin, ang daming pagsubok at temptations all around ng mabilis tayo magkasala. Pero yung the many hours, days, years na naipon natin spending time with the Lord Jesus Christ, meditating sa words niya, yung teachings niya, at nagawa natin, nagpractice natin. Araw-araw yan, and nagsisisi tayo sa kasalanan natin when
times of trouble, when times of temptation, yes, mahuhulog tayo pero babangon tayo ulit at gawin natin pa rin ang kalooban ng Diyos. Hindi katulad ng mga foolish virgins that once na tukso sila, nabigay na sila, tapos na. Yun na. Ayaw nila magbangon ulit. Gusto nilang hingi ng tulong sa mga wise virgins. Pero ito, tayo mga wise virgins, hindi natin pwedeng tulungan ang foolish virgins kasi maubos ang oras at yung energy natin, rather than focus tayo only sa kalooban ng Diyos at gawin natin yun araw-araw, kasi hindi natin alam kailan babalik si Jesus Christ. It can be this year, but also it can be next year. Ready ka ba? Kilala ka ba ni Jesus Christ? Yun ang importante. Mahal na mahal ka ni Jesus Christ. That's why namatay siya para sa iyo. And napakita niya that siya ang anak ng Diyos, that even napatay siya ng mga tao at si Satan, pero bumangon siya sa patay, sa death. God raised him from the dead. So, dapat we choose his side, 'di ba? Kasi panalo na siya eh. If we go to Jesus Christ and we submit sa lordship niya, panalo tayo. Wala tayong kailangan matakot. Pero kung pipiliin mo ang kalooban mo at gawin mo yun, talong-talo ka talaga. Hindi nang na yun etong buhay mo, pero in the future, for eternity, talong-talo ka na. Kasi si Satan, he's defeated already. So, etong message is a message for yung mga taong hindi alam kung sinong side sila, si Jesus Christ or Satan. Kung si Jesus Christ, ibigay mo ang kalooban mo, buhay mo, kaluluwa mo kay Jesus Christ at gawin mo ang kalooban niya. Pero si Satan, kung pipili mo siya, gawin mo ang kalooban mo. Pero merong kapalit yan. Kasama mo siya sa sa impyerno. Forever yan, for eternity. Walang atrasan na yan. So be careful sinong pipili mo. You know, Satan, he gives you lahat ang gusto mo dito sa mundo. Pero mayroong kapalit yan. In the future, for eternity, kasama mo siya sa impyerno. Pero kung pipili mo si Jesus Christ, yes, ang dami mong pagsubok dito, ang dami mong problema. Pero when you endure till the end, sa last breath mo on earth, ay, ang gandang buhay mo sa langit. Higit pa sa lahat ng magandang times na akala mo parang langit sa mundo. Kasi sobrang perfect, sobrang saya. Sobrang happy ka. Kasi langit is perfect because God's love is there, and He, Jesus Christ, Father God, and the Holy Spirit is in heaven. That's why ang gandang sa langit. Hindi nang kasi perfect doon, sama natin ang mga pamilya natin. No, because God is in heaven. And when kasama natin si Jesus Christ, parate, our love will be completed, is complete. That's why we go searching for love dito sa mundo. Because we're trying to find the perfect love, and the perfect love is in Jesus Christ. Sana piliin mo si Jesus Christ. Sobrang mahal ka niya. So, please share this message para malaman ng mga lahat ng tao that this message is aliens are devils
At the same time, huwag tayo matakot kasi no weapon formed against us shall prosper in Jesus Christ's name. Basta born again ka, na receive mo si Holy Spirit and Jesus Christ sa puso mo at isip mo. And you can do all things. Kaya mo lahat ang gawin, lahat ng bagay. Because Jesus Christ gives you strength. Tandaan mo yan. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.